Grabe. January 7 at 7:30 na umaga. At ang unang-una kong residente, grabe, sobra. Ngayon lang ako nakapasok doon sa kanyang kwarto kasi lagi nagre-refuse. Nakita ko siya sa baba, kauwi lang. Hindi na ako sa kwarto. Sobrang baho, grabe. Oh my God. Namanuhan tayo ng sobrang baho. Buti hindi na siya nagpalinis, nagpatapon lang ng basura. Pero hindi ako sa pintuan parang, oh my gosh, yun yata yung pinaka-worst na room na pinasok ko, na para nakunin yung basura niya. Parang umiihi siya doon sa buong room niya. Sobrang dumi, ang lagkit. Oh my God. Kaya re-report ko sa social worker kasi dito hindi sila pwedeng hindi alagaan o titingnan, kumbaga. Kasi pinapabahay sila ng gobyerno tapos hindi nila alagaan. So kailangan din alagaan pati nila yung bahay. So magpapadala social worker na sigurado na maglilinis. Oh my God, sobrang bah. Maglinis ng banyo kaysa doon sa buong kwarto niya na talagang pagbukas pa lang ibang klase, hindi ang grabe. Ibang klase yung amoy, sa halo-halo, pero mas strong yung strong yung ihi, parang umihi siya doon sa buong pagkatagal-tagal na hindi na. Ngayon lang nakapasok doon, grabe. Kaya magre-report muna ako doon. So yun, nakatawag na ako at pupunta na tayo sa susunod na kliyente. By the way, ang temperature ngayon, o weather ngayon ay -8. Feels like -8 lang din. At maya medyo magwa-warm, medyo tataas ang temperature ng konti at hindi masyadong ganong kalamig. This week ewan ko ba, dapat normally nasa -30, pero ngayon parang nasa single digit pa rin. Tapos magpa-positive pa nga sa Monday, yun ang forecast. So medyo okay, maganda mag home care. Hindi malamig, hindi ka mahihirapan sa labas. Dito na tayo ulit. Nubo na naman ako. Natin to. Okay. Cellphone. Yeah, punta tayo dun. Ang bilis. Wala pa 5 minuto. Ayun naman, binigyan ko na siya ng medyas. Ayos na, tapos na. Palagay na ng medyas. Okay, punta na tayo susunod. Weather dito 7 na mag-alas 8 na yan. Pero magbubukang liwayway pa. Para siyang 5:30 ng umaga sa atin. Maging pero alas 8 na yan. Kaya talaga pag winter medyo mahaba ang gabi. Maya maaga magdilim. Pasok tayo. Minsan naiisip mo talaga sa sarili mo, pagtanda mo, ano ang magiging future mo, ano ang magiging sitwasyon mo pagka ikaw ay tumanda na. Pero sa totoo lang, dahil nandito ka sa Canada, isa sa mga magiging maisip mo is you're secured. Kasi kung tumanda ka man, kahit wala kang pamilya, kagaya ng naalagaan natin, meron pa rin mga mag-aalaga at tuloy-tuloy pa rin. Yan ang isa sa mga kaswertihan nyo kung nandito kayo sa Canada. Kasi ganda yung kanilang healthcare system dito. Maganda yung kanilang meron mag-aalaga. Hindi ka man mayaman dito kasi nga sa dami na binabayaran mo mga mahal din, kumbaga mahal din ang mga bilihin, tas mga taxes. Pero kung tutusin mo, mas angat ka pa rin ang buhay mo sa Pilipinas kung ikaw ay isang middle class, kung ikaw ay nagtatrabaho lang ng ordinaryo sa Pilipinas.
mas okay ka pa rin dito, lalo pag pamilya kayo. Sa atin kasi talaga pahirapan ng pagkuha kasi nga lagi nilang ang hirap ng umutang doon sa atin dito ang luwag naman nila sa utang kasi alam nila na kapag may utang ka, magtatrabaho ka, una-una makakaltas sa'yo ay tax. Kaya gusto nila marami ka utang para magtrabaho para mag-generate ka ng taxes sa kanila. Yun yung simpleng sistema ng Canada. So pag may taxes, meron silang pambayad at pambayad sa mga ganyan. Diba? Kaya maganda yung sistema lang. Actually, ganun din naman sa atin. Ang problema lang talaga ay sa nakukurakot lang talaga. At ang ipagtataka mo dito, sa atin napakadaming police, napakadaming traffic aids, pero hindi pa rin masolve ang traffic sa atin. Dito, wala ka masyado makikita mga police. Ang makikita mga police, responde lang sa mga 911, ganyan. Puro camera lang lahat. Kasi nga, maganda ang sistema. Ang unang-una ko napansin, maganda yung ID system nila rito. Sa ID pa lang, pagka nakita nila ng speed camera, alam na kaagad kung kanino yun at alam na kaagad kung saan ang address. So papadala ka ng ticket, babayaran mo yun. Tapos ang masakit, napakalaki, halos 2 to 3 times ng isang araw mo. Kaya mabigat, di ba? Kaya walang angal dito mga tao. Ngayon, kung gusto ko lang ng parking, another $60 yun, $70. Pag maaga mo biniyara, within 15 days, merong mas mura-mura siya, parang $45 na. Pero babayaran mo pa rin ticket na yun. So maraming paraan sila para mag-generate ng income dito ang gobyerno. Kaya sumusunod sila mabuti sa batas. Siguro yun ang dapat nating i-implement sa bansa natin. Kung yung disiplina na yun. Yan. Tapos na yung unang mga 5 nating client. At tayo uwi muna kasi may pa ulit 8:30 pa lang, pero ang susunod natin 10 o'clock, so medyo mahaba-haba ang ating pahinga. Tapos ko kaagad yung 5 kong kliyente. Pwede ko naman puntahan kaagad yung isa, kaya lang masyado maaga pa kasi ang nakalagay sa schedule is 10 o'clock pa baka natutulog pa, hayaan mo na, maya na lang ulit. So pahinga mo na, uwi muna tayo. Yun ang kagandahan dito sa home care, na hawak mo yung oras mo at kumbaga pwede mong tapusin kagad o pwede mong tapusin mamaya. So kumbaga yung oras yung isang napuntahan ko, napakataba buti nakatayo pa siya. Tapos nagpalinis siya sa akin. Kahapon hindi na siya nagpalinis, nagpatapon lang ng kanyang pipi at saka pupo kasi ang taba pero nakatayo pa siya. Ngayon, kinailangan niya lumabas ng pinto. Alam mo ba, hindi siya kasya sa pinto. Buti nila nakatayo pa siya ng konti, pero hirap na hirap. Kailangan niya tumayo para yung wheelchair niya ay may pa-fold ko ng konti para mailabas. Kasi yung wheelchair niya, ang laki, hindi kasya doon sa pintuan. Kaya kailangan niya tumayo at i-fold ko muna ng konti wheelchair, tapos ilabas, tapos saka siya upo ulit. Sobrang laki, grabe. Sabi ko, nung tumayo nga kanina, akala ko malalaglag. Sabi ko, no, don't fall. I won't be able to get you up. Yun, 10:45 o 10:46 ng umaga at tayo patuloy pa rin na nagtatrabaho at gumagawa at nag-go home care dito sa downtown area. At yun, buti na lang at gumanda araw, masyado matirik at hindi masyado malamig, kaya napakaswerte natin mag-home care ngayon. Kahit nasa labas tayo ngayon at hindi ganun kalamigan. Mahirap kasi pag sobrang lamig, sakit sa tenga, sakit sa ilong, tsaka sa kamay, ganun. Ang hirap magtrabaho pagka sobrang lamig sa labas. Ngayon hindi pa ako nagdoble ng pantalon kasi nga hindi ka ganun kalamig. Halika, dito tayo ngayon sa downtown. First time ko mamimit tong tao na to kasi nga casual lang ako.
So kino-cover ko lang yung mga taong mga nag-absent ngayon or mga naka-leave. Kaya puntahan natin. Hindi ko kilala yung ibang mga residente pinupuntahan ko. Kaya samahan niyo ako. Yun. Tayo ay dumaan muna sa La Mirage at dito na tayo kumain. Yeah. Sarap kumain dyan sa La Mirage. Mabait pa yung mga may-ari at saka yung mga nagsasurf. Kaya subukan nyo kumain. Kung di pa kayo nakapunta sa La Mirage, subukan nyo kumain dito. Sarap. Sarap pagkain. Tapos mabait pa yung mga tao. Okay, balik na tayo. Tapos na ang ating break. Isang oras tayo naging break ulit. Medyo nag-warm na. Kaya medyo tinanggal ko na yung isang jacket ko. Minus ano ba? Minus 3 lang yata eh. Natin. Minus 7. Pero nag-warm. Kaya nga, medyo single digit na kaya medyo hindi ganun kalamig talaga. Hindi nangangagat yung lamig. Dahil siya nag-warm siya ngayon, medyo umiinit. Ayan nagpuputik na ang daan. Kaya hindi maganda maglinis ng kotse ngayon dahil lalo lang madudumihan. Putik ng kotse ko. Ayan mga problema ng mga kotse pagka winter time, ang dumi. Sobra, lalo na pagka bagong bagsak ang yelo. 1 o'clock na ng tanghali. At ilan na lang ba? Ilan na lang tayo? Tingnan natin. Okay, magbibigay na lang tayo ng gamot. 1, 2, 3. Tatlo na lang. Tapos na natin ito na 2 o'clock. Dapat 3, pero 2 o'clock tapos na ito. Taas natin Yun nasa 16th floor tayo ngayon. Tayo dito ngayon sa Puente.